Hello, magandang araw mga kababayan. So ako'y in-advise na manahimik na sa dalawang to. In-advise na ako ng someone na manahimik na dahil alam nyo na, ayoko lang magsalita. Ngayon, last na to, humiling ako ng pagkakataon. Pwede ko ba ma-reactan kahit isa lang? Pwede naman daw. So, ito yung re-reactan kong video. Ito ay ang title, live tayo, no? Update sa case ni Ben Marcos. Ito ay kay Kuya Red. Kay Kuya Red tong video na to. So panoorin natin yung sasabihin niya dito. Hindi ko na ipapakita yung magpapakita siya ng ng mga papeles ha. Doon na lang tayo dun sa sasabihin niya ng intro kasi napukaw ang attention ko dito dun sa unang sinabi niya Live tayo ngayon sa YouTube. Pwede kayong mag-comment. Yan. So, nagpapasalamat ako sa inyong pagdating, maligayang pagdating dito sa ating channel. Yan. Wala. Yan. Merry Christmas sa ating lahat. Okay, so ito, live din tayo sa ating YouTube, Kuya Red Goes Adventures. Yan. May nagtanong dito, wala pang video about kay Justin. Ano ni Idol Marilyn? Antay-antayin natin, Idol, yung timing. Ito yung pinagtataka ko, no? Nag-judge Justin ka dyan. Bakit hindi mo hiniling kay Justin na pumayapa yung utak ko? Di ba? Nandiyan si Justin at your disposal, men eh. Bakit hindi mo, ba't di ka humingi ng tulong dyan sa Justin mo? Justin, or kung meron siyang kailangang sabihin sa atin, no? Yan, antay lang tayo. Napakalaki. Kahit saan tayo makapunta. Kahit saan tayo makapunta, hindi mo mapapatunayan na totoo yung Justin mo. Sa atin, no? Okay. So, yan, maraming Maricel Balungaya. Shoutout sa iyo, Jimmy Taboyo. Shoutout sa iyo, Marco Red. Yan, shoutout at kay Joseph Ghost TV. Yan. Tinitira ako niya ni Marco Red din eh. Then nung bumalik sa akin si Marco Red, ano na ako eh. Love na ako ni Marco Red eh. Okay, maraming salamat. Okay, so hindi ko na... Shoutout daw Joseph Ghost TV. Hello Joseph Ghost TV. Alam mo na kung anong papel mo sa Burn Factory ha. So kailangan na explain kung ano yung alam niyo naman sa title pa lang ng ano natin. Alam niyo na kung ano yung pag-uusapan natin ngayon tungkol po ito kay hindi mapakali si Kuya Red oh. Tingnan niyo yung tuhod ni Kuya Red. Ano ko yan eh. Gumagalaw. Meron akong lolo. Actually, lolo yung tawag ko sa kanya. Doon sa Cagayan de Oro, sa Taguluan. Pero pinsan siya ng lola ko. So, naalala ko tuloy, no? Si Lolo Benjamin. Benjamin. Okay. Ganda pa naman ng pangalan, di ba? At paborito ko rin siya na scientist, si Benjamin Franklin. Yung nakadiscovery na... Talino talaga ni Kuya Red, no? Okay, shoutout sa iyo, Idol Raymond Rodriguez. Okay, Kate Champagne. Paano mo babasahin yan, Idol? Champagne ba yan? Villanueva. Shoutout sa iyo, Idol. Okay, from Ungap, Sultan Kudarat. Mga Idol, nilalayo ko yung cellphone kasi Maguindanao del Norte. Yan, Ungap. Okay, Ungap. Hindi ako kabisado. Saan ba yung Ungapan? Ayan, hanapin natin yan, Idol. Malapit lang pala tayo dito. Okay, mga Idol, maraming salamat. Lalong-lalo na sa mga supporters natin, sa mga solid Kuya Red Goes Adventure, sa mga fanatics natin. Nagpapasalamat ako. Buong puso akong nagpapasalamat sa inyo sa kabila ng paninira sa atin ng more than 1 taon na. Hindi, wag ka mag-mislead na ganyan. Hindi naman naninira sa'yo eh. Objective naman yung pinupuna sa video mo. Wag tayong mag dito, yung magpaawa.
sa mga tao na sinisiraan ka. Common sense na lang ang gagamitin mo, ano. Kapag sinisiraan ka, dapat lalaban kami ni, sinisiraan ka eh. Yung kinakatwiran nyo na hindi na namin pinapansin kasi ano, alam mo Kuya Red, may nagsabi na isang fan ni Donsky. Ipapakita ko sa iyo ha, wait lang mga kababayan ko. Gusto ko lang ipakita kay Kuya Red to. Maganda yung sinabi nung fan ni Donsky eh. 'Di ba? Ito yung sinabi sa kanya oh. Nakalagay dito, idol, payo ko lang, wag mo na lang pansinin lahat ng sumisikat, di natin maaalis ang kontrabida o basher na ngayon ang tawag nila. Isa ako sa laging nanonood sa'yo, naghihintay ako o kami sa mga adventures mo, nag-focus ka sa basher, pati ang vlog nyo, idol, di mo napansin, wala ka ng time. Balik ka na lang, idol. Tingnan mo kumukunti ang views mo dahil sa basher na yan. Natural na lang yan kahit anong gawin natin sa... Korekto. Tinan mo? Naiintindihan ng ano nyo. Kahit anong gawin natin sa mundo, mabuti man o hindi, nandyan lagi ang tinatawag nilang bashers. Ang Diyos nga, perpekto na may kumukontra pa rin. Correct! Diba? Diyos na nga, perpekto, may kumukontra pa rin ang tao pa kaya. Suggest lang, idol, Merry Christmas and God bless to you all. Tinan mo, may meron pa lang meron pa lang may nag-iisip ng may sense sa inyo. 'Di ba? Ito kasi ang nagiging problema sa inyo men eh. Yung pag-criticize sa inyo, yes, tinatawag kong hindi naman paninira pang-criticize to men eh. Kasi yung aking ginagawa ay valid criticism 'yon. Paano ko nasabing valid criticism 'yon? Sinasabi nyo kasi totoo yung videos nyo. Pero in reality, hindi totoo. Objective truth yun. Men, wag kang makulit. Sa kabila ng paghahagupit, sa kabila ng gusto tayong ipabagsak, hindi lang ako. Okay, eto si Benjamin. Nagkakamali kayo. Hindi ko kayo gustong pabagsakin. Ang gusto ko lang paaminin kayo na fake yung ginagawa nyo. Yun lang. Kasi alam mo, marami naman akong kaibigan na ghost hunters eh. Naapektuhan kasi yung yung larangan na yan dahil sa ginagawa nyo, men. Marcos. Actually, nag-inquire na ako nito sa police station. Naks. Nakakasuhan ko nga. Okay, kakasuhan ko to. Sheila Ghost 21. 2 years na. Sabi niya 2 years na. 2 years na. Ano ikakaso mo? Inaabuso nitong Benjamin Marcos na to. Na paninira sa'yo? Na fake ang video mo? Mapapatunayan mo sa fiskal? Pwede ba, Kuya Red? Pwede ba? Nagpapasalamat ako sa kabila ng paghahagupit sa atin sa gusto tayong pabagsakin nito si Benjamin Marcos. At hindi lang ako, naawa din ako sa mga ibang ghost hunter natin sa Pilipinas, iba't ibang parte ng Pilipinas, na pilit ding sinisiraan nitong taong to. Come on. Okay, so, pero Sira. hindi yan yung topic natin ngayon eh. Ine-intro ko lang na ganun nga. Sa totoo lang, mga idol, hindi ko talaga ugali ito. Idol Donsky, Gosh TV, shout out. Sinisiraan daw, no? Sinisiraan. Isang taon na pala kayo sinisiraan. Ba't ninyo sinasagot yung mga paninira sa inyo, men? Na fake yung ginagawa nyo. Asan ang paninira doon? Kapag sinabi ko sinungaling ka, sinungaling ka naman talaga. Kahit sa ang piskal pa tayo pumunta, men. Yung mga sinabi ko sa videos mo na hindi totoo, makikita naman ng fiscal yan eh. Ano yung basis mo na sinisiraan ka? Valid criticism yun. Ano ka ba? Para namang hindi come on. Tayo idol, no? So, grabe. Kulang ako sa tulog. Tsaka hindi mo na ako pwedeng kasuhan dahil tinanga mo na ako eh. Clean hands doctrine na yun nangyari, men eh. 'Di ba?
Just in case na magpa-file ka ng kaso, pag nag-file ako ng counter affidavit sa'yo na ilang beses mo ko sinabihan tanga. Di ba? Wala na. Clean hands doctrine namin. 3 hours lang siguro. Tapos, pagdating na ng mga alas 9 kagabi, alas 10, inaantok na ako. Pero talagang pinipigilan ko yung antok ko para matapos ko yung ni Idol Donsky, Gash TV. Shoutout sa iyo, Idol. Sa totoo lang, the reason why nag-start ako ng ghost hunting is because of Idol Donsky, Gash TV. Kaya malaki talaga yung ko dyan, pasasalamat. At napakalaki din ng naitulong niyan sa akin. Okay, dito sa YouTube. Okay, so kaya yung respeto ko sa tao na yan sobrang taas talaga. Okay, so balik tayo. Hindi lang ako sinisiraan itong tao na to, si Ben Marcos na to. Kundi pati din si Idol Donsky, Real Ghost TV. Shoutout sa iyo, Idol. Miss na kita. Shoutout Real Ghost TV. I-message mo naman ako, Idol Real Ghost. Hindi ko alam kung nagme-message ako sa iyo sa account mo, pero siguro hindi mo na ginagamit yung account na yon sa Facebook. Yan. So, Idol Real Ghost TV, shoutout sa iyo, no? So, magandang gabi din sa Fan Castro. Mga Idol, pasensya na ako, hindi ko muna mababa. Mamaya magbabasa tayo ng mga comment, ha? Okay. Hindi ko naman nagbabasa eh. Ako sa mga ghost hunter sa iba't ibang sa Pilipinas. Kasi sinisiraan itong tao na to eh. Sinasabing peke, hindi totoo. Totoo naman eh. Peke naman talaga eh. Hindi kayo ba sasabihin ko, yung mga yung mga supporters mo nga, tanggap ng fake yung video mo. Ano ba? Kuya Red naman, stop na. Wag nang laban. Hanggang maniwala, pati yung mga supporters, sinasabihan niyang mga gago kayo, mga bobo kayo. Sabi ko, bobo tanga. I don't know, meron ba akong, comment yata, sinabi ko, gago. Ginaganon ko. Pero sa mga bobo tanga yung supporters mo. In general yun. Okay lang sana. Hindi naman masama ang salitang bobo. Uunahan ko kayo, ha? Hindi naman daw masama. Yung Pilipino yan. Oh. Ang salitang bobo, hindi masama yan. Oh. Ito yung tao na, parang din to ng tanga eh. Parang bridge lang din ng tanga ang salita. Synonym. No? So, ang ibig sabihin kasi ng tanga is idiot, yung di alam yung pinagagawa niya. Kayo alam niyo yung ginagawa niyo ng mga time na yan? Hindi nyo nga alam yung ginagawa nyo dyan eh. Noong time na yan eh. Eh di valid yung pagsasabi ko na tinanga ko kayong dalawa. Ikaw na nag-define ng meaning ng bobo at tanga, di ba? Yung hindi alam ang ginagawa. O, alam nyo ba yung ginagawa nyo na yan? Hindi, di ba? So, parang pinsan ng ang bobo. Yung tanga at bobo, hindi masama yun pag sinasabi mo sa tamang tao. Tama, correct. Okay? Di ba? Tama na, correct pa. Talaga siya tanga. Hindi kasalanan yun. Di ba? Siya na rin nagsabi. Kapag sinabi kong tanga-tanga si Kuya Red nung time na to, sabi niya, according to his definition, di ba? Hindi kasalanan yun kung tanga-tanga ka. Kasi hindi mo nga alam yung ginagawa mo dyan eh. Nung mga time na yan, kay Kuya Red ako nagbase ng ng sinabi ko, ha. Hindi galing sa akin 'yon. Sabi niya kasi ang definition ng tanga at bobo hindi alam ang ginagawa. Eh kayo hindi niyo alam yung ginagawa niyo diyan. Well, dahil doon tanga ka ayon sa definition mo. Sa hindi karapat-dapat. Okay, so mali 'yon. Kailangan may ka doon, may katunay, may patunay. Yan nga, yun na yung proof yung ginagawa niyo diyan. Kung bakit sasabihan mong ganyan. Now, but before tayo po... At sa mga supporters mo naman, paano hihingan mo ng proof? Unang-una, alam na nga nila na fake yung video mo. Alam na nang uulol ka ng tao. 'Di ba? Aanuhin pa, ibig ko sabihin ipapagtanggol ka pa. Tapos ako yung nagsasabi ng totoo, ako pa yung mumurahin.
Ako pa yung aawayin. Totoo naman ang sinasabi kong peke yan. 'Di ba? Kailangan nyo pa bang i-memorize 'yon? Na peke ang video neto? Kayo naman. Tapos ipagtatanggol nyo? 'Di ba katangahan 'yon? Ben. Okay. The reason why, mga idol, hindi ako nagla-live talaga. Kasi ayokong, sabi ni Idol Donski, bro, kararating lang yung inaantay natin na pinapaprint ko na. Ayan na yung warrant of arrest. Gumastos pa tuloy si Boy Balod. Kasi ang plano ko, mga idol, itong warrant of arrest, kanina ko pa inaano kaya, kagabi pa pala. Sabi ko, idol, i-forward mo yung warrant of arrest. Kasi yun yung ipapadala natin sa pulis para kung nasaan man siya. Kasi the moment na yung warrant of arrest makuha na ng mga pulis, hindi na pwedeng hindi na pwedeng patulugin yan eh. Unang-una, kabulshitan tong sinasabi ni Kuya Red. Yung granting na totoo yung warrant of arrest. 'Di ba? Naka-address na nga sa sa Santa Mesa yun eh. Bakit bibigyan nyo pa ng kopya ang pulis sa Santa Mesa? Naka-address na nga sa pulis ng Santa Mesa yon. Ano ba? Kuya Red naman. Ano ba talaga? Alam mo ba yung ginagawa mo? Kung hindi mo alam yung ginagawa mo, ano yung tawag doon ayon sa definition mo? Ba't mo bibigyan ng warrant of arrest yung mga opisyales na kung saan, 'di ba? Naka-address na sa kanila yun, men eh. Bakit ikaw pa magbibigay doon? Ano ba? Yung papel na yan. Action na nakatagad ng mga kapulisan natin yan. So tingin mo ba nung pinadala yun sa ano? Sa pagkakaalam ko, ito po ay walang expiration hanggat mahuli yung itong tao na kailangang arestuhin. Ayan, sabi ni Idol Donski, kararating lang. Idol, pwede mong i-send sa ko? Idol Donski, pwede mong i-send sa messenger ko para ngayon may pakita natin sa kanila. At hindi, alam mo Kuya Red. Alam mo, tinatanga ka ni Sardonsky eh. Maaga pa namin na i-send yan kay Sardonsky. Tingnan ko yung time. Kasi anong nangyari, ang gusto muna ni Sardonsky sa kanya i-live. Dahil views yan, men eh. Tingnan mo ha. Papakita ko sa iyo yung convo. Wait lang ha. Papakita ko sa iyo yung convo namin. Or yung convo nung kausap ni Sardonsky. Finorward sa akin yun eh. Sana ba yun? Nung natanggap yung warrant of arrest, anong oras ba yun? Sana yun? Wait lang ha. Na-atat si Donsky nun eh. Magla-live na daw siya eh. Ayan o. Tamo ha. Anong oras ba sinento? 12:27. Tanghali pa lang na kay Donsky na yan. Yang warrant of arrest na yan. Pinalabas lang ni Donsky sa'yo. Tamo kayong dalawa. Nagtatangahan kayong dalawa men eh. Oh. Anong time nito? 12:27. Ay, pakita ko sa inyo. Yan ha. Yung time ng cellphone, no? 12:27. Diba? Sinasabi niya, isa pa daw bro yung malinaw. Medyo makulimlim ilaw dito. Yun ang sinabi. Diba? Nakalagay dito. Oh, salamat mo. Napakarami. God bless. Di ko muna ito ibibigay kay Kuya Red. Siguro ako muna mag-live. Gusto muna ni Donsky, siya munang kikita doon sa doon sa warrant of arrest. Tingnan mo. Tinatanga ka ni Donsky. Kayong dalawa, nag-aanuhan kayong dalawa. Meron ng kopya si Donsky tanghali pa lang. Tapos ikaw nag-live ka ng alas 8, sinabi sa'yo ni Donsky, kakarating lang. Di ba nag-uululan kayong dalawa niyan, men? Dahil gusto nga ni Donsky muna, siya muna yung kumita doon sa video. Di ba? O, pagpatuloy natin tong
Itong sinasabi ni Kuya Red. Okay, so mga idol, regarding nga dyan sa, hindi ako nagla-live, regarding dyan sa, kasi tinatanong ako kung yung mga video is fake or not. Hindi lang ang video ko, kundi video ng iba't ibang mga ghost hunter. Tinatanong nila, ito ba ay fake o hindi? Ang sagot ko is pag-aralan mo. May ebidensya ba? May katunayan ba na peke o hindi? Now, pag napag-aralan mo at napatunayan mong peke, edi manindigan ka, sabihin mo sa sarili mo, fake nga yung video ngayon. Ano? Mo, hindi mo alam mo at napatunayan Ulit nga. is pag-aralan ba ay fake video ko? Kung mga video is fake, regarding dyan sa, regarding nga dyan sa, hindi ako nagla-live, regarding dyan sa, kasi tinatanong ako kung yung mga video is fake or not. Hindi lang ang video ko, kundi video ng iba't ibang mga ghost hunter. Tinatanong nila, ito ba ay fake o hindi? Oh, video niya, tinatanong daw kung fake o hindi. Ang sagot ko is pag-aralan mo. Bakit ganyan ang sagot mo? Eh, video mo yun, men eh. Ikaw na makakapagsabi nun eh. Ikaw ang gumawa ng video mo eh. Ikaw ang nag-shoot nun eh. Hindi ba madali sa'yo sabihin na totoo ang video mo? Again, Kuya Red, objective ang pinag-uusapan natin dito, objective truth. When you say objective, ito yung mga bagay na hindi mo pwedeng tutulan. Ito yung katotohanan eh. Di ba parang ganito, no? Meron kang daladalang alahas. Yung alahas na yun, binili mo sa palengke. Yung mga fancy jewelries. Di ba? Alam mo sa sarili mo na binili mo sa palengke yun na tigti 35 pesos yung singsing mo. Alam mo sa sarili mo na peke yung alahas na suot mo. Tatanungin ka, Kuya Red, totoo ba yung singsing mo? Ang sasabihin mo tungkol do sa singsing mo, pag-aralan mo. Kung ito. Men, alam mo na sa sarili mo. Ngayon, kung totoo yung video mo, paninindigan mong totoo yan talaga dahil totoo eh. Nagigets nyo ba ibig ko sabihin? Hindi makatuyan ang tong sinasabi ni Kuya Red. Naglalatag lang siya ng palusot niya sa future pagka talaga nagkabukingan na. At sinasabi ko sa'yo, magkakabukingan na, malapit na. Sinasabi ko sa inyo, marami na nag-confess sa akin ng mga kasamahan nyo. Maniwala ka sa akin. Yung isang na takot eh, baka ipapatay mo eh. Di ba? At pag may nangyari sa kasamahan mo, itong video na to pag may nangyari sa mga kasama, ang sisisihin silang dalawa ni Donsky. Maniwala ka sa akin, Kuya Red. Ikinanta ka na ng mga kasamahan mo. Magugulat ka na lang. Di ba? Magugulat ka na lang. Ikinanta ka na ng mga kasamahan mo, Kuya Red. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin, ikinanta ka na ng kasamahan. Paulit-ulit. Ilan yon? 1, 2, 3, 4. 4 na ang kumanta sa akin na kasamahan mo. Maniwala ka sa akin. Kasamahan mo talaga. Hindi kasamahan nila AlphaGo 01 to Kasamahan mo. Naiintindihan mo? Kaya lahat ng sikreto mo, alam ko na. Pwede ba? Wag na tayo mag-bullshitan dito. Ano ba, Kuya Red? Tinatanga mo yung mga tao eh. Tinatanga mo yung mga tao, Kuya Red. Kaya kahit kailan hindi ka haharap sa akin. Kasi pag humarap ka sa akin, ipapasabi ko sa iyo, ipapapangako ko sa inyong dalawa ni Donsky. Kapag may nangyari sa mga taong to, kayo lang ang pagbibintangan. At ibablatter ko yun. Maniwala ka sa akin. Kasi takot na takot tong mga taong to. Sinasabi sa akin, mapipera sila, idol. Pwede nila kami papatay. Sinasabi ko sa'yo, Kuya Red. Sinasabi ko sa'yo. Wag na wag kang magmamatigas sa akin. Please lang. Hawak ko ang alas. Yung mga ito
Ayaw nyo maniwala sa akin? Yung mga diehard supporter nito, i-PM nyo ako. At mangako kayo sa akin, hindi nyo sasabihin kay Kuya Red kung sino yun. Hindi ako nakikipagbulahan dito. Yung mga yung mga malalaking sponsors nito, yung mga talagang naniniwala dito, i-PM nyo ako. Please lang. Ayoko ilagay sa publiko dahil natatakot eh. At ipapasumpa ko kayo na huwag nyo sasabihin kung sino yon. Ano, ganyanan tayo? Patigasan tayo? Kayong dalawa ni Donsky? Patigasan tayo, Kuya Red? Tandaan nyo, sindikato lumuhod sa amin. Huwag ka magmatigas. Huwag mong gawing sinungaling ang sarili mo ngayon pa lang. Kaya sinasabi ko sa inyo, may chance naman kayo. Aaminin nyo lang na for entertainment lang yung videos nyo. Mahal kayo ng mga supporters nyo eh. Di ba? Pinaglalaban na nga kayo sa akin na hayaan mo na lang bungo, alam naman namin peke. Biruin nyo yun. Tapos kayo tinatangan nyo pa rin yung mga supporters nyo na totoo. Pinaninindigan niya. Si Donsky pa 1000.1% daw na totoo. Eh kinanta na nga ng ng mga kasamahan nyo. Diyos ko naman. Kuya Red, ano ba? Kuya Red! May paggadgad ka pa, may pa-Diyos-Diyos ka pa dyan. Mahiya ka sa balat mo. Please lang. Please lang. Ebidensya ba? Meron! Meron, maniwala ka sa akin, meron. Actually nga, kahit hindi ko na i-present yung ebidensya eh. Alam mo, maghaharap na, ididemanda mo ko? Nagkonsulta ka na kamo sa pulis, di ba? Ididemanda mo ko na cyber libel? Pupunta tayo sa piskal? Baka mamaya makita pa lang ng fiskal yung video mo, madismiss na ako agad eh. Kahit wala pa akong counter affidavit eh. Akala mo mga tanga lahat ng tao na katulad ng mga supporters mo? Nagiging sobra na ba ako, sir? Kasi may manonood sa akin na eh. Kasi may hinahanda kasi kami. Baka maka-apekto dun sa gagawin ko eh. May katunayan ba na peke o hindi? Meron! Kaya nga sinasabi ko sa inyo, humarap kayo sa akin. Ito eh. 'Di ba? Ang sinasabi ko sa inyo, humarap kayo. Yung mga mga supporters ba nito? Actually, hindi ko na gagalawin to. Umamin lang to mga to. Kayo mga supporters nyo, ay mga supporters nito, sinasabi nyo, 'di ba? Wala ka na doon. Alam na namin na fake 'yan. Ang importante, nag-e-enjoy kami. O kung gano'n, di pa aminin nyo to. Kung pa aminin nyo, titigilan ko na to. Paaminin nyo lang. Kasi pataasan tayo ng pride dito eh. Wala kayo laban sa akin, men. Ano ba? Kahit balibalik ta rin natin ang mundo. Wala kayong laban sa akin. Hindi ako nagyayabang. Pero once na, ay nako. Tapos lahat ng karir nyo lahat. Kaya ngayon pa lang kayo na mismong umamin. Kaysa kayo pa yung mapapahiya. Now, pag napag-aralan mo at napatunayan mong peke, edi manindigan ka, sabihin mo sa sarili mo, fake nga yung video ngayon. Exactly. Yun yung ginagawa ko. Exactly. Kasi kung ano yung iniisip mo na fake yung video na yun, kahit hindi, fake pa. Kahit hindi. Come on. By that logic, bakit pinagbabawalan mo ko? Ganyan pala ang payo mo eh. Paninindigan ko na peke yung video mo. Bakit pinagbabawalan mo ko? Pa rin yun pagdating sa'yo eh. Nakuha mo? Tapos sasabihin mo pagka pinahayag ko yung paniniwala ko sa video mo, naninira ako? Ikaw naman, di ba? Pero kahit yung video na yun, hindi fake. Pero pang ang nasa isip mo is fake, yun nga yung mangyayari. Pero, pag yung video na yun is fake, tapos iniisip mo na hindi fake, ikaw ang masusunod. Kasi kung ano yung... No! Ang masusunod yung objective truth. Inaano mo yung mga tao eh. Minimislead mo yung mga tao sa bulok na bulok na paniniwala na ganyan men eh. Tandaan mo, as an influencer, ano bang obligation natin dito sa social media?
magsabi ng totoo. Ang main problem ng social media ng Pilipinas, yung anong tawag doon? Proliferate ng ng fake news, misinformation. Yun ang number one problem sa social media natin. Dapat isa ka sa tumutulong para mawala yan. Pero anong ginagawa mo? 'Di ba? Doon tayo sa objective truth. O para malaman natin parehas ang totoo, magharap tayong dalawa. 'Di ba? Pros at cons. O naniniwala kang totoo ang video mo, ako hindi ako naniniwala. O magharap tayong dalawa. Magharap tayong dalawa. O bakit hindi ka humarap? 'Di ba? Sasabihin mo baka sumikat lang, hindi 'yun eh. Pinapansin mo na nga ako ngayon eh. Nung nagkaroon ako ng warrant of arrest, pinapansin mo na nga ako eh. 'Di ba? Isipin mo, yun yung masusunod eh. So, No, hindi. Kuya Red, kasi ang pinag-uusapan dito, hindi naman subjective point of view eh. Ang pinag-uusapan dito, uulitin ko, paulit-ulit ako objective truth. Ano ba yung objective truth na yan? Ano ba yung objective truth na yan? Yan yung truth na hindi mo pwedeng, baliin. Magkaiba ang objective sa subjective. 'Di ba? Huhusgahan yung video mo gamit ang subjective point of view. Tama ba yung term ko na huhusgahan? Or re-reactan ang video mo gamit ang subjective point of view? Ano yung mga bagay na subjective? Sasabihin ko, ay, yung video ni Kuya Red boring. 'Di ba? Subjective 'yon. Kasi ako yung nanonood eh. Para sa akin 'yun eh. 'Di ba? Boring ang video mo. Pero sa iba, halimbawa si Vegeta, napanood yung video mo, natuwa si Vegeta, nalibang si Vegeta, siya yun. Yun yung mga bagay na tinatawag niya subjective. Ano pa yung subjective? Para sa akin, mali yung ginawa ni Kuya Red na tinawag niya yung multo kasi baka mamaya mapahamak sila dun eh. Para kay Vegeta naman, hindi, tama lang yan para magpakita sa camera yung multo. 'Di ba? May kanya-kanya tayong opinion. Opinion 'yon. 'Di ba? At walang mali sa opinion kasi opinion 'yun eh. 'Di ba? Pero pag ang pinag-uusapan natin ay objective, ano ba ang mga objective na pwedeng obserbahan mo dito sa video ni Kuya Red? Ang buhok ni Kuya Red ay blonde. Tututulan nyo? Sige, tutulan nyo na blonde ang ano niyan. Hindi mo pwedeng tutulan ng ang objective. Ano pang objective sa video ni Kuya Red na to? Wala pang pintura yung pader ni Kuya Red. Tututulan nyo? Wala naman talagang pintura yung yung papel, yung pader ni Kuya Red eh. Nakaitim si Kuya Red. Tututulan nyo na nakaitim si Kuya Red. Hindi nyo pwedeng tutulan. Yan yung mga objective na sinasabi ko sa'yo. Katulad ng pag sinabi kong peke yung video mo, peke talaga yon. Hindi mo pwedeng sabihin para sa akin peke. Para sa kanya totoo. Hindi pwede. Dahil may katotohanan talaga sa likod ng video mo. At kaya kong patunayan yon, men. Kaya napapansin yung mga supporters nito, hindi makaharap sa akin. Humarap na lang sa akin at pinansin na lang ako nung nakakita ng mga personal na bagay na pwedeng ibato sa akin. 'Di ba? Hipokrito, 'di ba? Nung nakakita sila ng timing na pwede na nila akong tirahin, saka sila naglabasan at napansin na ako. Pero nang pinag-uusapan na yung tungkol do sa video nila na dapat yun ang pinakikialaman nila, ito nagiging problema sa discussion natin eh. Nag-raise ako ng argument na fake ang video nyo. Na supposed to be, yun dapat ang sinasagot nyo sa akin. Pero ano sinasagot nyo? Pinagmumura ko ang nanay ko. Niloko ko yung girlfriend ko na may cancer. Anong tawag dito? May kaso ako na nagnakaw ako ng alahas. Nangutang ako ng 120 na hindi ko binayaran. Anong kinalaman ng mga yun sa videos nyo? Still ba na ipagtanggol nyo yung videos nyo? Nung pinakialaman nyo yung mga ganong bagay? Hindi! Fake pa rin yung videos nyo. Wala kayong napatunayan doon. Kahit nga ipapatayin nyo ako eh. Kahit durugin nyo ako ng pinong-pino, bigla na lang ako nawala sa mundo. Yung sinabi ko, nandito pa rin sa YouTube yon. Fake pa rin yung videos nyo.
Di ba kahit anong gawin nyo pang ano dyan, kahit kalkalin nyo pa yung kasalanan ko nung kinder pa ako, kahit na malaman nyo na ako ay dating anak ni Hitler. Di ba? Wala, fake pa rin talaga yung videos nyo. Please. Mo mga idol, ang gagawin nyo, pag-aralan nyo, maghanap kayo ng ebidensya. Meron na nga. Ang problema nga lang, hindi ka pumapayag na iharap sa mukha mo yung ebidensya. Yun ang problem natin. Ayaw nyong matanong. Ito yung nagiging irony dito sa ginagawa natin eh. Kayong mga ghost hunters, ang purpose ng ginagawa nyo to prove na nag-i-exist yung mga nilalang na yan or yung mga entity na yan, 'di ba? Kayo yung kayo yung may task niyan eh, na i-prove sa amin na nag-i-exist ang spiritual world. Hindi pwedeng pag sinabi niya na totoo sila, yun na yun. Hindi pwede. Sa mga nagsusuri, kailangan matanong. Kailangan tanongin nyo ko. Halimbawa, pag diniklara ko na ganito, alam nyo ba, ang bayan ng, let's say, Holosulu. Ang bayan ng Holosulu ay dating nagkalat daw ang ginto doon. Let's say, nag-iimbento lang po ako kasi wala akong maisip eh. Ang Holosulu ay punong-puno ng ginto dati. Tapos hindi ka maniniwala sa akin. Sige, papatunayan ko sa'yo. Maglalatag ako ng proof. Iyan yung mga nakuhang ginto dati sa... Nagigets yung ibig ko sabihin? Di ba? Or itong bahay ko na to, alam nyo ba itong bahay ko na to ay dito dati nakatira si Jose Rizal? Hindi pwede kasing ganun lang. Ganun ba, maniniwala na ba agad kayo sa claim ko na ganun? Suriin nyo, bakit? Ano bang history ng bahay mo? Di ba? Papakita ko yung mga documents. Ito, nakita nyo yung picture na yan? Di ba? Dito sa bandang to, nakatayo dati si Jose Rizal dito. Dito siya nag-aaral. Dito sa, di ba? May mga backup kayo sa claims nyo. Hindi pwedeng pag pinakita nyo, ayun na. Di ba? Hindi naman lahat kaya nasasabihin, bobo, tanga-tanga yung mga followers mo eh. Kung ano kasi yung isubo mo, yun na. Nakakalimutan mo, may mga taong nagsusuri. Ang pinaka-the best is puntahan ninyo ang ghost hunter na yun. Yun ang ginagawa. Yun, 'di ba? Actually hindi naman yun ang the best eh. Ang the best nun, sumagot kayo sa tanong. 'Di ba? Kasi paano naging the best yun? Unang-una, hindi na tayo gagastos ng pamasahe. 'Di ba? Unang-una, malilinawan na agad yung mga mismong problema do sa videos nyo. Wala namang problema sa Ghost Hunter mismo eh. Ang problema do sa videos mismo na kailangan nyo sagutin. Nagkakaproblema lang sa Ghost Hunters pagka ayaw nang sagutin yung tanong tungkol sa videos. Di ba? Tapos yung sinasabi mong yan, napuntahan, nag-propose na nga na pupuntahan anong ginawa nyo? Ano yung mga pinagsasabi nyo doon na hindi pwedeng may kasama, kailangan mag-isa lang? Andito ka nakurong Sultan Kudarat. Ang Facebook ko is Kuya Red Space Galvez. I-message mo ako na pupunta ka dito, susunduin kita, tapos pupunta tayo sa location. Halimbawa, sementeryo. Punta tayo doon. No, may proposed location na nga eh. Yung Black Lady House, tsaka White House, tsaka yung Burnt Factory. May proposed location na nga eh. Kasi yun yung nasa videos nyo na kailangan mapatunayan. Di ba, men? Ang pinag-uusapan kasi dito yung videos nyo, hindi yung hindi yung mismong lugar. Di ba? Nasasangkot lang yung lugar kasi yun yung nasa video nyo. So ngayon, patunayan nyo ngayon na may kaluluwa doon sa lugar na yon ayon doon sa videos nyo. Kung ano yung nakita sa videos nyo. Well, pwede naman kasi mangyari na pagdating nyo doon, may magparamdam naman talaga. Pero ang tanong doon, katulad ba nung pagpaparamdam na yon yung nakuha doon sa video? Na naglalakad na nakaitim? Na si Joseph Ghost TV? Gulat ka, Kilala ko. Sinasabi ko sa'yo eh.
wala kang camera, cellphone, pwede na yan. I-vlog mo, tapos doon ako mag-aantay sa kalsada. No, hindi! Ikaw nga nakakapag-summon ng ano eh. Ikaw nakakapag-summon ng white lady, di ba? Ng multo. Napapalabas mo nga, tapos iiwan mo yung inexperience. Gusto lang patunayan eh. Napakasinungaling talaga ni Kuya Red. Kung hindi mo na kaya. Kasi andyan pa rin ako kahit papaano. Ngayon, pag sabihin nyo fake yung video ko, edi, nasa sa inyo na yan. O yun naman pala eh. Nasa sa amin na eh. Bakit kinukontra mo ko? Ba't sinasabi mo naninira ako? Pag sinabi kong fake yung videos. Nasa sa inyo na yan. Kung ano yung iisipin mo. Oh. Kasi kung ano yung iisipin mo, wala akong pakialam doon. No, may pakialam ka. Kaya nga nagko-content ka ng ganito ngayon eh. Sinabi mo, di ba? Na natatablan ka sa quote-unquote na paninira. May pakialam ka, wag kang plastic. Plastic ka eh. Isipin mo na fake? Okay. Isipin mo hindi fake? Okay. I don't care. No, you care! Kung wala kang pakialam, hindi mo dapat ako pinapansin, men. Hindi ka tuwang-tuwa nung may lumabas na warrant of arrest sa akin. Tandaan mo yan. Di ba? Wala akong pananagutan sa iyo. Meron! Pero Meron! Ikaw yung ikaw yung nag-provide ng video eh. 'Di ba? Sinubok mo sa amin 'yan, kailangan ipaliwanag mo 'yan. Paano wala kang pananagutan? Yung mga nalason mo ang isip, wala kang pananagutan doon? Yung mga nalason mo ang isip na kailangan lang mag-protection prayer, maliligtas na. Sabi nga ni Sir Ed Calawag eh. Yung mga pinapapanood niya, mamaya maniwala sa inyo na ganyan lang talaga makipaglaban sa bad spirit. Eh, paano kung totoo na? Hindi na alam ang gagawin. Di ba? Hindi pwedeng sabihin wala ka pananagot, nilagay mo sa public yan eh. So kung ganyan ang stupid logic mo, yung mga nagkakalat ng fake news, walang pananagutan yon. Halimbawa, may nag-post dito na na sa SM Mega Mall, may sasabog na bomba mamayang alas 4. Nagpanik yung mga tao, walang pananagutan yon. Tignan mo kung gaano mag-isip si Kuya Red. Liku-liku na ang isip mo, men. kakaalam ko, yung lahat ng video ko, walang peke doon. Talaga? O ito ha, sinabi niya, ulitin niya ha. Pero ang pagkakaalam ko, yung lahat ng video ko, walang peke doon. Sige, diniklara mo yan. Ito dapat, Kuya Red eh. Diniklara mo yan, patunayan mo ngayon. Bakit hindi mo kayang patunayan? Bakit hindi mo kayang humarap? Alam mo, ang pangit tong ganitong settings, men eh. Yung magbablog ka, ako magre-rebat sa sinasabi mo, di ba? Pangit to eh. Hindi maganda tong ganitong settings Walang natin eh. peke doon. Pero kung isipin mong fake, it's your right to do that. Oh, it's alright naman pala eh. Eh bakit nagagalit ka na sinisiraan ka? Hindi ako nasasaktan doon. No, nasasaktan ka. Kasasabi mo nga lang kagabi eh. Tamo, hindi daw siya nasasaktan doon. Eh bakit apektado ka? Ikaw naman. Alam ko kung ano yung totoo. Sasaktan ka. Yan, so mamaya na tayo magbabasa ng comment, ha? Okay, Idol Donsky, sabi mo kung nasa nasa messenger ko na yung warrant of arrest. Okay, so, yan. Pero punta muna tayo konti dito sa papeles na meron tayo. Yan na ba yan? Papeles na ba yan? Ha? Bakit ka nagagalit ka? Kung sabihan na. Ano daw? May comment? Anong comment dyan? Bakit ka daw nagagalit? Fake na multo na content nyo. Iisipin mong fake, para sa akin hindi Bakit yun. ka daw nagagalit? Bakit ako nagagalit? Paano magagalit Bakit ka ako? nagagalit kay Bungo? Ang tanong pala is bakit daw ako nagagalit kay Bungo? Kung sinasabi niyang fake. Actually, hindi ako nagagalit sa Nagtanong ka na nga kamo sa pulis eh kung paano mo kakasuhan eh. kay Bungo. Nagagalit ako sa ginawa ni Bungo. Ganon din yun. Bungo, banga pala. Bungi.
Okay. Nagalit ako dahil sa impact. Oh. Tapos, akala ko ba hindi ka nasasaktan? Hindi ako nasasaktan to sa impact na nasasaktan ka. Kinontra niya rin yung sinabi niya, oh. Ilang segundo lang kinontra niya rin yung sinabi niya. Sa impact. Kasi mga idol, Kasalanan ko? Kasalanan ko yung impact sa'yo? Eh, ginawa mo yan, men eh. Ang ginawa ko lang, nagpuna lang ako eh. So, ibig sabihin, kung may impact sa'yo yun, ibig sabihin, may bearing yung pagpuna ko. Di ba? Okay lang sana kung halimbawa, ang sinabi ko, walang basihan, ano? Sinasabi ko, hoy, alam mo, si Kuya, halimbawa lang to ha, hoy, alam mo, si Kuya Red, gumawa ng peking video yan. Eh, pero kahit kailan hindi ka pa gumagawa ng kahit anong video. Hindi ka pa nagbablog. Paano magkakaroon ng impact sa'yo yun? Di ba? Kaya nagkaroon ng impact, ibig sabihin, may bearing yung sinasabi ko. Ngayon, yung impact na yun, kasalanan ko pa yun, eh ginawa mo yun eh. sasaktan tayo kasi meron tayong mga kakilala Mm. na nanonood sa video natin na karamihan mga kapitbahay ko pa. Oh. Kasalanan ko yon? Paano ko naging kasalanan yon? Paano ko naging kasalanan? Sabihin ko yung totoo na na peke yung video mo? Idol naman. Kuya Red, may nagsabi peke ka raw. Ganyan. Masakit yan eh. Oh, akala ko ba hindi ka nasasaktan? Kasi alam mo sa sarili mong totoo. Umamin ka rin. Gulo ni Kuya Red. Yan mo yon o kaya kakilala mo yon, sinabihan ka. So totoo lang, sabi nila hindi daw personal yan. Hindi naman talaga personal. Hindi siya personal kasi video mo yung tinitira, men eh. Video mo yung tinitira. Hindi naman sarili. Hindi naman katulad na itong ginagawa nyo sa akin eh. Kahit nanay ko, dinamay nyo, men eh. Ako, dinamay ko ba yung yung nanay mo? Tapos sinasabi daw, yung sabi ni Donsky, dinamay ko daw si Ma'am Aloha. Si Ma'am Aloha ang sumugod sa akin. FYI. Sinagot ko lang, hindi ko nga Ma'am nga ang tawag ko dyan eh. Hindi ko naman minura yan si Ma'am Aloha eh. Nasabihan ko sinungaling. Kasi nga ang sabi ni Ma'am Aloha, namatay daw yung video niya habang binivideohan niya yung pala naka-record yung video niya. Yung pala may kinat siya doon kasi may nagtatago doon sa may ilalim ng parang counter. Come on. Kung personal yan, edi sana ikaw na lang tinitira ko. Alam mo ba yan si Kuya Red? Ano yan? Malibog yan. ano pa yung mga pwede ko sabihin? Example lang to ha. Oh, alam mo yan si Kuya Red. Yan ay manyak. Yung mga ganon, ikaw dapat ang titirahin ko talaga mismo. Eh, ang problema, ang tinitira ko dito yung video mo eh. At kapag napatunayan ko na fake yung video mo, eh di sinungaling ka. Sabi mo, totoo eh. Come on. Actually, personal siya eh. Hindi. No, never. Alam mong ginagawa mo yung totoo. Tapos, sasabihan ka peke. Personalan yun. Pero idol, Paano naging Paano? Tinan mo ha? Tinan mo. alam mong ginagawa mo yung totoo. Tapos, sasabihan ka peke. Peke naman talaga eh. Objective yun eh. Paano naging personalan yun? Pag sinabi kong peke yung video mo. Video mo yung tinutukoy, hindi ikaw. Paano ka magiging peke? Totoo kang tao. Ano, peke yung mukha mo? Hindi, yung video mo yung peke. Fake ghost hunter ka yun. Pero ikaw, totoong tao ka. Pero idol, tiniis ko yun. Kung sabi man ako sa mga sa mga live ko, konting lang. Actually, meron niyang nagtiusap sa akin, nasabi ko na to sa live, sasabihin ko lang. Na tinanong sa akin kung saan siya nakatira. Kasi Woohoo! Wala. Hanggang ganyan ka lang, hanggang parinig ka. 'Di ba? Kahit nga katayin ako ng mga supporter mo, peke ka pa rin. Just imagine, hindi ba katangahan niya ng mga supporter mo? Kung totoo man yung sinasabi mo, Kung totoo man yung sinasabi ni Kuya Red, katangahan yun eh. Pero mo, papatay sila dahil sa peke. Dahil sinabihang peke yung peke, papatay sila dahil sa isang ghost hunter na namimeke ng video. O hindi ba katangahan yun? Sabihin nyo sa akin, katangahan ba yun o hindi? Katangahan yun, men. Ano ba?
Kuya Red, kami nang bahala dyan. Meron tayong mga kosa, may mga tropa tayo. Ko sa kulungan pala. Tropa yung sabi niya. Dito sa Tondo at sa Taguig, kami nang bahala. Tondo? Okay, Tondo. Sige. Baka mabigla kayo. Hayaan mo na si Lord, yung ano. Nooks naman. Hayaan na si Lord. Yan, tiniis ko yun. Kasi, Oh. ilan lang naman yung ano niya, subscriber at nanonood sa kanya. Walang impact yun eh. Oh, yun naman pala eh. Tapos ngayon kakabig ka na walang impact. Tapos ngayon, mag-ano ka. Walang impact yun eh. Pero the moment na kinaladkad na niya si Ed Kaluwag, Sinungaling ka. Napakasinungaling mo. Hindi ko kinaladkad si Sir Ed Kalawag. Si Sir Ed Kalawag ang kumontak sa akin mismo. Napakasinungaling talaga nito. Parehas silang dalawa ni Donsky na sinungaling. Bagay, videos nyo peke eh. Patunayan mo ngayon na kinaladkad ko si Sir Ed Kalawag. Kahit saang korte tayo magkita. Dinasabi ko sa'yo, patunayan mo na kinakaladkad ko si Sir Ed Kalawag. Sinungaling talaga to. Pakasinungaling ni Kuya Red. that's another story. Sila yung unang kumontak sa akin at kaya kong patunayan yon na sila yung kumontak sa akin ng manager niya. Huwag ka mag-imbento ng istorya. Dahil hindi na nga masikmura ni Sir Ed Kalawag yun. Kaya kahit kailan hindi haharap sa akin to eh. Kasi napaka-careless ni Kuya Red magsalita ng bagay na hindi niya alam. O by that definition, pag hindi alam ang sinasabi, katangahan yun, di ba? Ano si Ed Kaluwag? 'Di ba? Kasi napatunayan nga natin yung ano niya eh, yung bali-bali niya. Kung ikaw nga, kinikriticize mo si Sir Ed Kalawag eh. Okay lang eh. Di ba? May napatunayan ka kamo kay Sir Ed Kalawag. Paano ako may napatunayan din sa'yo? Hindi pwede. Ikaw pwede, ako hindi. Tinan mo, yung ginagawa mo pala, ginagawa ko rin eh. Or yung ginagawa ko, ginagawa mo rin pala kay Sir Ed Kalawag eh. Oh. Paano yun? Bali-bali niya ng mga explanation. Alam na naman ni Bungi yun na okay, kaya lang kasi nag-imbita nun. Oh, hindi, patunayan mo na patunayan mo na ako nag-imbita doon. 'Di ba? Ipupusta ko lahat ng meron ako. Kung mapapatunayan mo na ako ang nag-imbita kay Sir Ed Kalawag. O sabihin nyo yung mga supporters ni Kuya Red, para makatotohanan, 100,000 lang ang kaya ko. Sige, 100,000. Pustahan. Patunayan niya na ako ang nag-recruit kay Sir Ed Kalawag. Sige, kahit 1 million. Ipangungutang ko pag natalo ako. Ipangungutang ko pag natalo ako. Patunayan niya na ako ang nagkaladkad kay Sir Ed Kalawag. Kaya hindi niya pwedeng kontrahin. 'Di ba? Si Ed Kaluwag kasi is Ito kasi Kuya Red yun eh. Hindi ko pwedeng kontrahin on the spot si Sir Ed Kalawag yun kasi yung video na yun ay all about his reaction. Moment ni Sir Ed Kalawag yun eh. Na nag-guest sa akin. Hindi ko siya pwedeng kontrahin sa sasabihin niya doon. Nang on the spot, mamaliin ko siya. Kaya nga ako pumunta doon eh. Nakikita mo yung kukote ni Kuya Red? Kung kukontrahin ko din lang naman si Sir Ed Kalawag, bakit pa ako pupunta doon? Ba't pa kami magre-react na dalawa? Di sana sinabi ko lang kay Sir Ed Kalawag, Sir Ed Kalawag, wag na ako, kontrahin lang kita sa sabihin mo eh. Di ba? laging nagigas yun sa hindi ko naman kailangan explain to sa Jessica Soho, KMJS, at saka maraming na GMA pa lang, sobrang dami na nun, di ba? Kaya kung si Ed Kaluwag na ang magsalita, maraming taong makakarinig. 'Di ba? Pag marami ng taong Hindi, alam mo Kuya Red, ang nagiging problem, kahit pa sabihin mong si Sir Ed Kalawag si Sir Ed Kalawag ay hindi nagsalita sa videos mo, mapanood lang talaga lahat ng tao ang videos mo, alam na fake na agad eh. Naghahanap ka na lang ng isisisi kay Sir Ed Kalawag eh. Try mo pa-analyze sa mainstream media yung video mo. Baka lalo ka mapahiya, men. Di ba? Baka lalo ka mapahiya. bali-bali, kahit
kahit totoo pa yung video mo, pag si Ed Kaluwag ang magsabi na peke, ay maraming pwedeng maniwala. Sabi ko, below the belt na to, hindi na to pwedeng palagpasin, kaya nagpray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Sabi ko, siguro Tama. time. Oo. Yung ginawa nitong tao na to, Lord. Diba? Nag-pray ka pala eh. Ayan, si Lord nga yung bahala. Diba? Thank you, Lord. Pag Diyos ang kakampi mo, kakaiba talaga eh. Correct. Merong ano sa Biblia eh. Merong verse sa Biblia. Jax. Yan na, nag-ano na ng Yung mga ng Bible. matalino, gagawin niyang tanga. Yes! At yung mga tanga gagawin yung matalino. Ah, di ba tinanga mo ko, no? Tapos ikaw sinabi ko matalino ka. Tama naman to sinasabi ni Kuya Red. I do agree. Para sila ay mapahiya. Totoo nga pala yun. Natawa din siya eh. Nangyari naman. Bawag agad po. Diba? Tapos biglang tumawag si Idol Donski sa akin the next day. Sabi niya, bro, may good news ako. Kasi etong naninira sa atin, meron siyang mga kalapit sa kanya, including yung nanay niya, yung kapatid niya, Na imaginary. babaeng kapatid, yung lalaking kapatid, ayaw na ayaw sa ugali niya. O, kita nyo, sinungaling kayo. Wala naman sinasabing ayaw na ayaw sa ugali ng mga kapatid ko sa akin. Doon sa script na ginawa namin, walang nami-mention na ganon. Diba? Ang na-mention lang, pinagnakawan ko ng alahas si nanay ko. Tapos ang kapatid niya, si Teodoro, tsaka si Lorena. Walang sinasabing ayaw na ayaw sa akin. Kita nyo? Kung paano kayo nagiging sinungaling? Dinadagdagan nyo kasi, men eh. Yan ang problema sa inyo eh. Sabi nung close Para tumindi yung gravity, dinadagdagan nyo. someone is ipapadala ko sa inyo yung ano, kasi gusto na naming tuldukan itong mga kalokohan niya. Ang nagsabi nun, yung close nila. 'Di ba? So, ito na mga idol, no? Baka sinasabi nyo na naglolokohan lang tayo dito. So, yan na yan? Bago natin babalik ta rin. Ang laki oh, hindi ko alam kung kaya nyong basahin, ha? Ano ba yan? Hindi ko alam kung kaya nyong basahin, ha? Republic of... Ay, hindi na ako magko-comment diyan sa part na yan. So, mga kababayan ko, yan lang yung yan lang yung marere-react ko ngayong gabi, 'di ba? Then this is the final na iko-content ko sila Kuya Red at Donski. Kasi yun ang advice sa akin. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye. Gumising ka, ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan, katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman,